Mga kapuso, pila-pila pa rin po sa labas ng Batangas Port ang mga biyaheng stranded sa Pantalan dahil nga sa bagyong Nona. At nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, suspendido pa rin ang biyahe dito sa Port of Batangas. Kaya naman napakahaba ng pila ng mga sasakyan na nais na makasakay ng Ro-Ro vessel. Samantala, yung mga na-stranded na mga tao dito, ang inaalala naman nila yung kanilang mga mahal sa buhay na naroon sa mga isla na dinaanan ng bagyong Sinona. Mula pa noong linggo, nasa labas na ng Port of Batangas sa mahabang pila ng sasakyan. Inabutan sila ng mga suspensyon ng biyahe dahil sa bagyo. Ang ilang mga nasa labas ng pier, pagod at inip na raw sa paghihintay, lalo na ang mga taga Mindoro na nahagip ng bagyong Nona. Nakiusap na lang daw sila sa ilang mga residente ng Batangas City para makagamit ng banyo at makatulog. Hirap talaga, nakakainip. Sobra na po, ilang araw na. Ilang araw na. Ang dalang mga bulaklak ni Dindo Pahutagana nalanta na, pero ang higit daw na mahirap sa paghintay niya ay ang pag-aalala sa kanyang mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro na dinaanan kahapon ng bagyong Nona. Ipinakita pa niya sa amin ang mga post ng kanyang mga kaibigan ng mga pinsala sa Pinamalayan. Sa video ng kababayan niyang si David Neal, kitang-kita ang lakas ng hagupit ng bagyo nang dumaan sa Pinamalayan. Nakuhanan naman ang litrato ni Dr. Benji Dilo-Dilo ang lawak ng pinsala, mga nasirang bahay at gasolinahan at landmark ng Pinamalayan. Nag-aalala ko doon sa ibang mga pamilya doon na kailangan talaga ng tulong doon. Ang iba pang stranded, labis din ang pag-aalala ng matanggap mula Mindoro ang masamang balita. Grabe daw, sobra, parang tulad nung bagyo na Yolanda ang tumama doon sa aming bayan. Sobrang lakas. Sabi ng Philippine Coast Guard Batangas, nasa 355 na Ro-Ro cargo ang natingga sa pier, habang nasa 800 naman ang stranded na pasahero sa loob ng pier. Hindi pa kasama ang mga taong nasa kani-kanyang sasakyan na nakapila sa labas ng Pantalan. Wala pa raw biyahe dahil may signal pa ang bagyo. Masungit ang karagatan. Nasa 3-4 meters yung height ng ng alon. Vicky, sabi ng Philippine Coast Guard, bukas ay hindi pa matitiyak kung magkakaroon na ba ng biyahe ang mga Ro-Ro vessel. Depende raw ito kung maganda na ang lagay ng panahon, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.